Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ayon sa isang ulat mula sa South Korea, ang mga barkong inaasahang makukuha para sa programang Frigate, Full Complement, Acquisition Project ng Philippine Navy ay kapareho ng disenyo na HDF-3200 frigate design. Kung saan ito rin ang disenyo na pinagbatayan ng klase ng mga guided missile frigate na Miguel Malvar class na kasalukuyang mayroon ang hukbong dagat ng bansa. Ito ay nagpapatibay sa dati ng mga post sa social media na ipinamahagi namin hinggil sa development ng nasabing programa, kung saan nagsasabi na ang Philippine Navy ay makakakuha ng kabuuang 4 na barko kasama na ang kabibili lang na Miguel Malvar class na kararating lang ilang buwan ng taong kasalukuyan. Sa 4 na iyon, ang huling 2 ay makakatanggap ng karagdagang kakayahan na hindi pa nakalagay sa unang 2 barko ng klase, partikular, ang kanilang sariling towed array sonar system o TAS, na kasalukuyang wala sa unang 2 barko na BRP Miguel Malvar, FFJ-06, at BRP Diego Silang, FFJ-07. Tandaan, ang eksaktong reference sa TAS ay hindi ganap na nakumpirma sa libreng reference na makikita online, ngunit ito ay binanggit sa mga diskusyon ng mga observers. Ayon sa ulat ng Army Recognition noong Nobyembre taong 2025, kasalukuyan ng nasa huling yugto ng negosasyon ang Philippine Navy at ang HD Hyundai Heavy Industries o HHI ng South Korea para sa pag-aproba ng kontrata na inaasahang pipirmahan na ngayong Disyembre taong 2025. Ang HDF-3200 frigate design ay isang modernong warship platform na bahagi ng bagong generation ng mga barkong pandigma na idinisenyo ng Hyundai Heavy Industries. Ito ay isang advanced multi-role frigate na may displacement na humigit kumulang 3,200 hanggang 3,500 tonelada at kayang magsagawa ng iba't ibang operasyon tulad ng anti-surface warfare, anti-air warfare, at anti-submarine warfare. Sa madaling sabi, ito ang klase ng barko na idinisenyo, hindi lamang para sa labanan sa ibabaw ng dagat, kundi pati na rin sa ilalim nito, gamit ang mga makabagong sensors, sonar, at missile systems. Sa ngayon, kung babalikan natin ang unang 2 barko ng klase, ang BRP Miguel Malvar, FFJ-06, at BRP Diego Silang, FFJ-07, na parehong ginawa ng Hyundai Heavy Industries sa ilalim ng kontratang nilagdaan noong 2021. Ang 2 barkong ito ay opisyal na kinilala bilang Miguel Malvar class guided missile frigates, na siyang susunod na henerasyon matapos ang Jose Rizal class. Dito pumapasok ang kagandahan ng ika-2 at ika-3 pares ng mga barko. Ayon sa parehong ulat mula sa Army Recognition at mga obserbasyon ng mga defense analysts sa Defense PH at Reddit Philippine Military Watch, ang susunod na 2 frigate ng klase ay magkakaroon na ng mas kumpletong armamento at sensor suite. Kabilang dito ang sariling towed array sonar system o TAS na magpapalawak sa kakayahan ng Philippine Navy sa anti-submarine warfare. Isang aspeto ng modernong naval combat na napakahalaga lalo na sa harap ng tumitinding presensya ng mga dayuhang submarino sa West Philippine Sea. Kung matatandaan, maraming pagkakataon na ring naglabas ng ulat ang Japan at Estados Unidos hinggil sa mga di nakikilalang submarino na pumapasok sa rehiyon, kaya't napapanahon ang pagkakaroon ng ganitong uri ng sonar technology sa mga barko ng Pilipinas. Sa pagdaragdag ng TAS at iba pang upgraded systems, magiging tunay na full complement frigates ang susunod na 2 unit. Hindi na lamang sila magiging missile platform, kundi ganap na multi-domain combat ships na may kakayahang makipaglaban sa himpapawid, ibabaw ng dagat, at ilalim ng karagatan. Sunod nito, posibleng maisama rin dito ang karagdagang vertical launch systems, VLS, o electronic warfare suites.
Bagamat ito ay hindi pa opisyal na kinukumpirma ng HHI o ng Department of National Defense. Kung susuriin, ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept, CADC, na isinusulong ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng konseptong ito, layunin ng Pilipinas na mapalakas ang depensa ng bawat isla at karagatan sa paligid ng ating arkipelago upang matiyak ang kalayaan at proteksyon ng ating mga teritoryo. Ang mga modernong barko tulad ng Miguel Malvar-class frigates ay magiging sandigan ng ating Naval Fleet Command sa pagpapatrolya at pagbibigay ng credible deterrence laban sa mga banta, lalo na sa West Philippine Sea. Ayon sa mga insider mula sa defense community, ang inaasahang timeline ng proyekto ay magsisimula sa ikalawang quarter ng 2026 kapag formal nang naisagawa ang kontrata ngayong Disyembre. Inaasahang tatagal ng 2 hanggang 3 taon ang konstruksyon ng mga bagong frigate, kaya't posibleng may hatid ang unang barko sa 2028 habang ang huli ay susunod sa 2029. Ang mga unit na ito ay itatayo pa rin sa shipyard ng Hyundai Heavy Industries sa Ulsan, South Korea, ang parehong lugar kung saan ginawa ang Jose Rizal class at Miguel Malvar class frigates. Sa kabuuan, kapag natapos ang proyektong ito, magkakaroon na ang Philippine Navy ng 4 na modernong guided missile frigates na magbibigay ng malaking tulong sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng bansa. Mula sa mga coastal patrol hanggang sa malayong karagatan ng West Philippine Sea, magiging mas handa na ang ating hukbong dagat na tumugon sa anumang krisis o banta. Kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, ang proyekto ring ito ay hindi lamang isang simpleng pagbili ng barko. Ito ay isang malalim na simbolo ng diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Sa nakalipas na 2 dekada, ang Seoul ang naging isa sa pinakamatibay na kaalyado ng Maynila sa larangan ng depensa. Mula sa mga FA-50PH light fighter jets ng Air Force, hanggang sa mga Kia military trucks at Hyundai-made naval assets, malinaw na pinagtitibay ng dalawang bansa ang kanilang strategic defense partnership. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, masasabi nating ang Frigate Acquisition Project Full Complement ay hindi lamang hakbang sa modernisasyon ng sandatahang dagat, kundi isang konkretong pahayag na ang Pilipinas ay unti-unti nang tumitindig upang ipagtanggol ang sarili nitong karagatan. Ang paparating na 2 Miguel Malvar-class frigates na may dalang mas advanced na sonar system ay magiging sagisag ng bagong yugto sa ating maritime defense capability, mas matatag, mas moderno, at mas handang ipagtanggol ang soberanya ng bansa. At kung tuluyang mapipirmahan ang kontrata ngayong Disyembre taong 2025, isa itong makasaysayang sandali, hindi lamang para sa ating Navy, kundi para sa buong sambayan ng Pilipino na matagal nang nananawagan ng mas matibay at modernong puwersa sa dagat.